Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga kaibigan, mga kasabay mananghalian. Narito na naman po ang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Isang programa po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Nasa sacraments pa rin ang ating talakayan, yung ating masayang kwentuhan. At sa harap ko, nandito pa rin ang aking mga married lady sisters, mga co-anchors. From the beautiful. According to beauty, tita. Yes, according to beauty po yan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Sister Shirley. Isa pong mainit pero mapagpalang pananghalian po sa lahat ng ating mga kapatid sa pananampalataya, sa mga kapwa ko katekista na nakasubaybay sa ating programa. Ito po ang inyong kakwentuhan sa ere, Sister Tess David. Nagbabalik ang ating resource person, ang ating bisita, pero malapit nang maging mainstay din ng ating programa. Tutulungan tayong himayin sa ating kwentuhan ngayong araw ang sakramento ng kasal. Kasama uli natin si Father Joel Gatus. Ito po ang naiiba dito sa studio booth dahil ako lang po ang nag-iisang lalaki at pare. Kumusta po kayo? Ito po si Among Joel. Si Father Joel ang Vice Rector ng Metropolitan Cathedral of San Fernando. Nung guest natin si Father Joel last Friday, naku, kaming dalawa lang, nag-one-on-one. Oo, namiss nga namin ni Tita Shirley yun dahil kami ay pumalaot doon. Mukhang marami siyang fans. Talaga? Oo, kasi mukha lang yan. pasimula pa lang kami, dagsaan na yung text messages. Very interesting siguro yung napag-usapan din ninyo. Kaya si St. Joseph. Instant fans. Ayun. Tamang-tama. Kasi di ba si St. Joseph, sa kanya nagdadasal daw yung mga nais mag-asawa, yung mga may asawa para maging maayos yung kanilang pagsasama. Di ba yun yung sinasabi ng mga matatanda sa atin? Ngayon, tutulungan tayo ni Father Joel na i-discuss yung medyo komplikado pero napakamabiyayang sakramento. Oo nga, no? So, ano yan excited kami actually dahil nga kami ay yung mag-asawa, may asawa ni Tita Shirley. Ako malungkot ako. Bakit, Amo? Kasi wala akong asawa. issue. Hindi, joke lang po. Kanina, pinag-uusapan natin, medyo masalimuot yung kwentuhan. Kapag usapang asawa, yung pinag-uusapan, di ba? Pero, mabiyaya din ito at punong-puno ng blessings na sinasabi. Bakit kaya? Ano yung sakramento ng kasal? Among, bakit sakramento? Yun muna yung una nating i-identify, no? What is really a sacrament? Hindi ba? A sacrament is invisible sign made visible, no? Hindi nakikita pero nakikita dahil sa mga tanda, no? At ito ay instituted by Christ, no? Tinatag ni Jesus, no? Para saan? To impart to us a saving grace, no? So, yun yung sakramento. At meron tayong mga sakramento, parang isipin natin gumamit tayo ng larawan, parang itong isang hagdanan, no? Hagdanan sa kabanalan, no? And we can parang pwede nating igrupo yung mga 7 sakramento sa 3. Meron yung mga sakramento sa initiation, which tinatanggap ng isang gustong maging Kristiyano, the baptism, no? Nandyan yung kumpil, no? At saka confirmation, nandyan din yung Eucharistia, no? The Eucharist. That is the sacrament of initiation. Meron din naman pagkatapos nun is the sacrament of healing, no? Opo. And reconciliation, yung sacrament ng kung gustong magkumpisal, no? At yun yung the sacrament of anointing, no? These are what we call the sacrament of healing because they impart healing, no? Bodily healing, paghihilom, no? Pag ikaw ay nagkakasakit, at meron din sakit ng
ating espiritu. Espiritu. No? So, yun yung kailangan. And the last ngayon na ating pag-uusapan is the sacrament of ministry and vocation. Yes. No? Ano ba yung binibigay na grasya dito? No? Ang grasya ng pagsisilbi, no? Grasya ng bukasyon. Ito ay isang regalo o tawag ng Diyos, no? At we can choose to have from two vocations, no? A married life, no? And single blessedness, no? Na pwede kang magmadre, pwede kang magpare, no? So kahapon yata pinag-usapan niya is the sacrament Holy of orders. Holy orders. Banal no? na orden. Ngayon naman ang pag-uusapan natin, an alternative to that is ang ating sacrament of marriage, matrimony, matrimony. no? Because we can choose to be married and yet at the same time serve the church, no? Dahil mukha nga nang sabi ni San Pablo, 'di ba? Always for the upbuilding of the church, no? Ang ating pagsisilbi, ang ating pagtulong ay para iangat, no? Ang ating simbahan, no? So ito yung ating focus ngayon, no? Yung married life, no? The sacrament of matrimony, no? Okay. Okay? So, I think ito po ay mayroong batayan mula sa banal na aklat tungkol sa kasal. Amo? Yes, no? Dahil si Jesus, 'di ba? Siya sa ating ebanghelyo kung matatandaan natin, one of the first miracles that Jesus did was the turning water into wine at the wedding at Cana. Siya ay nakikipagkasal, no? Ibig sabihin mahalaga sa kanya ang institusyon ng kasal, no? At kung babalikan natin, no, ang Genesis, panay na nating matatandaan natin that God created man and woman, no? Silang dalawa ay pinagsama ng Diyos, no? They complement each other, no? Silang dalawa ay perfect together, no? So all of this can become basis, no? Pundasyon ng sakramento ng kasal, no? Lalo na scriptural basis, no? Kaya pala. And Jesus always talks about the unity of man and woman. Sabi nga niya, what man has, no, put together, man cannot put into sunder, no? Man cannot divide, no? So, tingnan mo yung diin na binibigay ni Jesus, no? Dito sa halaga ng kasal, no? Kaya nga ito'y naging parte kasama ng ating mga sakramento, no? Yun. So, another question mong, kasi dahil nga may asawa, so gusto lang namin mas lalong malinawan, no? Kung ano ang kahulugan ng kasal bilang pinagtipang pag-ibig. Yes, the covenantal love, no? Opo. Hindi ko po alam kung maalala nyo pa, nung kayo ay kinakasal, napakaganda ng mga prayers sa kasal kasi, no? Doon sa prefascio, doon sa preface, no? Pagkatapos ng The Lord be with you, lift up your hearts, no? Merong isang doon na may part doon sa prayer na yon na ang pagmamahal ng mag-asawa ay sinasalamin ang pagmamahal ng Diyos niya sa tao, no? Ganon din ang pagmamahal ni Kristo sa simbahan, no? So the image of the husband and wife mirrors really the image of God having this covenant and love for humanity, no? Si Yahweh at ang kanyang pinili, 'di ba? Pinili niya na mapasa kanya, sila ay magkaroon ng relasyon. And that also shows us, no, this connection between Christ and His church. Kaya nga ang dapat maging modelo, no, ng relasyon ng mga mag-asawa ay si Kristo at ang kanyang simbahan, no? Si Yahweh, ang Panginoon, at ang kanyang piniling sambayanan, no? Napakaganda ng ating topic. Simula pa lang, interesting kasi, na. Yung mismong, again, bumabalik na naman tayo sa tema ng relasyon. Di ba yung simula pa lang, yun na yung pinag-usapan natin eh. Lahat ng mga sakramento, may kaakibat yan na relasyon. Lalo na yung sakramento ng
pakikipagkasundo. Bakit ka nga naman makikipagkasundo Yes. kung wala kang relasyon? So ngayon, umabot Kung na tayo. merong isang pinakasikat na panay, panay namin naririnig ni Among pag kami nag-long drive, makikinig kami sa radyo. Isa sa mga pinakasikat na radio stations ay yung mga nagbibigay ng advice sa love, no? At sa tingin ko, ito yung minsan na na-overlook sa ating mga Katoliko, no? Na itong ating discussions about love, relationship, about marriage, no? Kasi siguro meron tayong takot, no, dito sa usapan na ito because we think that the sexuality is evil, it's bad, no? Yeah. Dahil nga yung laman, no, iniisip natin na ito'y masama, no? Pero 'di ba, sabi nga sa Genesis, God created everything good, no? Ito'y mabuti, no? Nasa pagtingin lang ng tao at kung paano niya ginagamit ang binigay, regalo ng Diyos sa kanyang-kanyang katawan, doon lang nagiging masama, no? Among, Kaya nga parang nagiging napakatahimik natin, hindi natin gustong pag-usapan, kaya maganda na ating pag-usapan ito ngayon. Mas no? lalo pa po ninyong ginawang interesante ang ating usapan. Sa mga nais pong sumali sa ating kwentuhan, maari po kayong mag-text sa amin sa dalawang numbers sa Smart Subscribers. Mag-text sa 0918-351-8282. Uulitin ko po, 0918-351-8282. Para naman sa Globe Subscribers, mag-text sa 0917-363-3738. 0917-363-3738. Subukan po ninyong ipadala yung inyong mga katanungan o yung mga kuro-kuro. I-type na po ninyo habang kami nagbe-break. Mapalagay hanggat hindi nahihimlay sa puso mong dalisay, hindi ka ng tuluyan, pag-ibig ko sa'yo.
mo'y maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan paman. Mananatili kailan paman. Nagbabalik po tayo sa Kwentuhang Katoliko, dito pa rin sa 91.9 Bright FM, ang isang programa ng Archdiocesan Commission on Catechesis. Kasama pa rin po natin si Father Joel. Among, may tanong na pong pumasok. Taga Santa Rita yung nag-text nito. Magandang tanghali po. Tanong ko lang po, ano po ang mas mahalaga? Ang kasal sibil o kasal sa simbahan? Parehas, no? Mahalaga naman. Pero kung tayo kung kayo ay magpapakasal, no, sa simbahan, it is already a double effect, no? Meron na siyang epekto na sibil, no? Meron pa siyang epekto ng pagpapabanal, no? A sacramental effect, no? Kaya nga it is much ang tawag mo dito, practical, na imbis na sila ay magpakasal, no, sa sibil, magpakasal na sila sa simbahan, kasi pag ikaw ay nagpakasal sa simbahan, may basbas ka na ng Panginoon, no? At pagkatapos yung iyong kasal ay meron din papeles na ipapasa din sa munisipyo, sa sibil, no? Pag ikaw ay nagpakasal sa sibil, 'di ba? Walang basbas ng simbahan. Walang basbas ng Diyos, no? Ang may basbas nun si Mayor, 'di ba? Oo nga po. 'Di ba? Pero ito kasi minsan na hindi alam ng mga tao. Merong tatlong kabutihan ang kasal sa simbahan, no? Si San Agustin, no? Sabi Saint Augustine spoke of 3 goods or values of marriage. The first one is marriage is a sacrament. No, kamukha nung sinabi ko kanina, ang sakramento ay isang tanda na pinapakita ang isang hindi nakikitang grasya, no? At anong pinapakita ng kasal, no? It mirrors, sabi ko nga kanina, the everlasting love of God to man, no? Pag ang dalawang, no, mag-irog na nag-iibigan ay nagpakasal, hindi lang nakikita doon ang pagmamahal nila. Nakikita din doon ang pagmamahal ng Diyos buhay sa kanila, buhay sa sambayanan. Di ba napakaganda nun? No? Na iniisip mo na hindi lang sila mag-isa, no? Hindi lang sila dalawa na naging isa, no? Na romantic love. But it is a blessing of love, no? Sila ay regalo sa bawat isa, sila ay regalo sa simbahan, no? Na makikita sa kanila ang wangis ng Diyos, no? Ng wangis ng pagmamahal ng Diyos sa kanilang pagmamahalan, 'di ba? So yun yung sakramento, no? Na sa pamamagitan nila, sila ay nagiging instrumento ng pagmamahal ng Diyos din, 'di ba? Para sa sambayanan. The marriage is a sacrament. That is the first. And the second is another good of marriage, no, sa simbahan ay because of that conjugal love and fidelity, no? Sila ay nagmamahalan, conjugal, that is the union, no? At isang pinapakadiin ng simbahan ay yung maging tapat sila sa bawat isa, no? And as husband and wives, they can enjoy each other's company, no? Na binibigyan ng basbas ng simbahan, no? That is the second, no? Conjugal love and fidelity, no? And the third is, no? Yung pangatlo is through their marriage, procreation, no? A serving life, offspring, no? Na sa pamamagitan nila ay pinapayaman nila ang simbahan
sa pamamagitan ng kanilang mga anak, no? Sa kanila magmumula ang mga susunod na makakatanggap ng pananampalataya. Susunod No? na Kristiyano. Mga susunod na Kristiyano, at sa pamamagitan nito, atin na kumbaga we are spreading, proclaiming the gospel, no? Pushing God's will, no? In the church, no? Ang kayamanan ng simbahan ay sa pamamagitan ng kanilang mga anak na for the future can become future priests, future sisters, no? Or even married persons that continue in the upbuilding of the church, 'di ba? No? Pwedeng sa civil masasabi mo na, nandun din naman yung conjugal love and fidelity. Nandun din yung procreation, no? Pero nasaan yung the sacramentality of it, no? Na ipapakita ba ang kabanalan? Na ipapakita ba ang kagustuhan ng Diyos? Maipapakita ba ang bendisyon ng Diyos sa kanilang pagsasama, no? Married people, no, can work. Pwede silang magtrabaho just for themselves, no? For their own upbuilding. Pero ang tanong is, nakakatulong ba sila sa iba o nakakatulong ba sila, no, sa simbahan, no? Because we believe, as always pointed out by Jesus commissioning the apostles, 'di ba? Proclaim the good news, no, to the whole world. And by this proclamation, by Jesus' word, we are given life. Yun yung natin, yun yung paniwala natin. Kaya natin ginagawa ito, no, na ating pinapalaganap ang salita ng Diyos dahil ito ay nagkakaloob ng buhay na walang hanggan. Pwede silang magkaloob ng buhay, no, itong mga hindi kinasal, yung mga sa civil. Pero ang tanong is, ito ba'y buhay na walang hanggan? Di ba? Pwede kang magkaloob ng buhay. Tumutulong naman kami sa mga NGO, tree planting kami. Kami ay tumutulong sa mga orphans or sa Yemen or kaya sa Nepal, ganyan, no? But after our life here, no, pag natapos, hanggang dun na lang ba? 'Di ba? No, we believe for a life also. For a life after this life, no? A eternal life, a life thereafter, no? Yun nga kulang ng basbas, kaya yung pamumunga kung minsan, paano ba? Yes. Kung kulang ng pataba, yung halaman. That is exactly the gospel for today and last Sunday, sabi niya, 'di ba? Apart from me, you cannot do nothing, 'di ba? A branch that is cut off from the vine does not bear fruit, no? Yun yung punto ni Jesus, no? Wala ang basbas ng Panginoon, minsan it is barren, no? Ito'y walang bunga, no? Ngayon ko lang na talaga na-realize kasi actually I was reared by a certain priest. And then, ikinasal ako sa West nung una. Kaya pala, kahit nawala na siya sa amin, nagpumilit siya na, "Hoy, Tess, kailangan makasal ka sa simbahan. Kung okay na yung mga papeles mo, anytime, sabihan mo ako, punta kayo ng pamilya mo. Hindi na kailangan kung sino pa yung mga kasama niyo, basta't may mag-witness sa inyo, ang tawag dito, ibibigay ko sa inyo yung sakramento ng kasal." Ngayon ko lalong na-realize. Kasi minsan, madalas, nagigilty po ako kasi kinukuha ka ng ninang sa mga civil wedding. And then, kahit na gusto mong ipaintindi sa mga inaanak mo na mas importante pa rin ang kasal sa simbahan, parang closed-minded na sila. Nakakalungkot. Opo. Siguro, bigyan natin ng diin yung isang the good and the value of marriage, yung conjugal love and fidelity. No? Kasi sa simbahan, ang napakaganda na translation ng marriage sa Kapampangan is the pamyaptasan puso. Pag inaptas mo, ibig sabihin, pagtatali ng mga puso. Ganda ng imagery. No? Tinali talaga yung puso. At ibig sabihin, sino nagtali niyan? Ang nagtali, ang Diyos. Diba? Ang Panginoon. Kung ano yung tinali, talagang ito'y matibay. At hindi ito maghihiwalay. Kaya nga,
yung isang good ayan, mabuti na magpakasal sa simbahan dahil tayo ay naniniwala of the indissolubility of marriage. Indissoluble. Ibig sabihin, hindi nalulusaw. No? Hindi ito nalulusaw. Hindi ito mapaghihiwalay ng sino man. No? Kung talagang ang dalawang nag-iibigan, no, ay humarap sa simbahan, no, na meron silang perfect intention, they have perfect freedom, they are really open for children, 'di ba? Ibig sabihin walang lamat, no? Walang sira nung sila ay malinis na humarap sa simbahan. Pag sila ay kinasal, perpektong hindi maghihiwalay yan. No? There can be a lot of problems, there can be a lot of arguing, no? Sila ay mag-aaway, but this will not be enough para maghiwalay yung dalawa, no? Siguro itanong din natin, sino ba ang mga pwedeng magpakasal? No? Kasi alam naman natin, realidad ito na napakaraming gusto maghiwalay o naghiwalay na, no? Sila ay mga Katoliko, pagkatapos ngayon, dahil sa pag-aaway, sila ay naghiwalay o because of there is an infidelity, no? So, itanong ba natin, sino ba talaga mga pwedeng magpakasal, no? There are only 3 requirements, no, for a valid marriage. So, yung talagang alam mo na pwede na kayong magpakasal. First is the free consent, no? Kaya nga tatanong ng pare, do you willingly accept, di ba? Do you willingly accept, no? Talagang laus ba sa loob mo? Ikaw ba yung malaya? O baka napipilitan ka lang, 'di ba? Pag talagang malaya siya, talagang gusto ko po, 'di ba? So, 'yun yung una, no? So, may kalayaan ng pagdedesisyon. The second is there is an affirmation of a lifelong exclusive union, no? Siya lang ba? 'Di ba? Dapat monogamous. Siya lang ba talaga? Among explain po muna ano yung monogamy. Monogamous. Oo, yung monogamous is only one, 'di ba? Mag-isa lang, no? The one and only, no? Dapat walang other woman. Kasi pagka sinabing, you're my number 1, sigurado may number 2, may number 3, and sabi ni Sharon, dapat only one. Gusto ko, my only one. My only one. Diba? So, yun yung monogamous. As against yung marami. Polygamous. Yung marami. Yung dalawa, bigamous. Yes. Kaya nga, yung isa pang tanong ng pare is, do you accept him or her as your lawful wife or husband until the end of your day? So, hanggang meron ka bang hininga, ibibigay mo ba yung sarili mo sa kanya? So, that is the second, di ba? And the third is the openness to children. Ibig sabihin, pag ikaw ay nagpakasal, dapat ready kang manganak. Maging magulang. Kaya nga minsan, before the marriage, kung merong fault o kung merong problema dito sa tatlong ito, yun yung nagiging dahilan ng annulment. No? Clarify lang po natin sa ating mga tagapakinig. Wala po tayong divorce, no, sa church. Meron po tayong annulment. At anong ibig sabihin ng annul? No? Ibig sabihin, dinideclare mo as null, walang bisa o void. No? Walang nangyaring kasal nung pang-una, kahit na merong picture-picture, kahit na merong kayong mga witnesses, bakit walang kasal na nangyari? Dahil fractured. No? Dahil may lamat yung may problema nung una. No? Parang, 'di ba, pag nasira yung yung cellphone mo, may warranty yan, ibabalik mo, papalitan ng bago. Dahil from the very start, may problema yan. Di ba? Walang silbi. So, yung problemang yun, maaring hindi po nakita nung una? Ganun po ba yun? Yes. Like for example, napakarami kasi mga kasong yan no? Doon sa openness to children, no? Hindi niya kinlarify sa kanyang asawa that I am hindi ko alam kung I am allowed to say this, no? May mga batang nakikinig about this issue of impotency, no? Hindi capable. Yes. Kasi kailangan merong consummation consummation, no? Hindi ko alam kung rated tayo dito. Medyo ano na yung usapan natin, Among? Kasi 'di ba yung
Paano ba? Pati ako yung Consummate, summary. ibig sabihin, no, ito ay, Yung marriage act kailangan mangyari. yes, no? Kasi 'di ba yung summary niyan, 'di ba yung kasal kailangan unitive and procreative. Bago ka bago mag-procreate, kahit ano 'yan, kahit hayop 'yan o lalo na yung tao, Oo. kailangan may mangyari munang kung sa tao conjugal act na Yes. sinasabi. Pero kamukha nun, impotency. Hindi posible na magkaroon ng conjugal act dahil hindi gumagana yung mga parte, 'di ba, ng tao, no? Hindi gumagana. Pero iba naman yung infertility. Ang sa ano is sa simbahan ang isang ano is nagiging invalid ang kasal pag impotent. Kasi hindi posible yung consummation. Hindi posible na gumawa sila ng procreative act, yung conjugal act, dahil hindi gumagana yung parte ng lalaki. No? Yun yung ano. Ano yun? Condition yun bago Yes. mangyari yun. Kumbaga, kung sa school, di ba, may mga subjects tayo na prerequisite. Hindi mo pwedeng i-take yung intermediate math kung yung basic hindi mo Basic tinake. bumasa. Yes. So yun, No. prerequisite yun bago Or may mangyari. another example, punta tayo doon sa free consent, no? Bago pa lang kasal, no, tinututukan yung lalaki ng Shotgun. no, shotgun wedding. Pag hindi mo papakasalan yung Ikot. aking anak, no, ikaw ay babariling ko, no? Patay. So from the very start, natatakot lang siya, kaya nga pinakasalan niya yung babae, no? Hindi Amo. yung totoong pagmamahal. Pati naman babae, pwedeng mapikot. Yes, Oo, no? vice versa. So there is ang tinatawag nila doon, coercion. No, pinilit, no? Siya ay pinilit. Hindi free Na, yung so hindi choice. talaga siya malaya na to give that consent, to give the promise, no, of a lifelong union. Pangalawa, pwede natin puntahan yung affirmation of a lifelong and exclusive union. Yun pala, bago sila nagpakasal, meron pala siyang iba, no? Na itinago. Na itinago at kasal na siya doon, no? Yung ano natin is may iba na siyang asawa, no? So hindi pwede 'yon. Kasi nga stick to one lang tayo. Pero no? bakit amang 'di ba meron tayong tinatawag na marriage bans? Yes. So natatago pa rin yung iba sa ganitong Kung pamamaraan, minsan, 'di ba? kasi Opo. 'di ba yung iba gagamitin, I mean, if they're not from the same place, gagamitin ibang pangalan At o siguro explain po natin yung marriage bans, so, no? ano yung bans? Ano yung anunsyong yun? Yung bans po kasi, Pag-anunsyo. yun po yung 3 consecutive Sundays na kung mayroon pong ikakasal, no, ito po ay sasabihin ng pare, i-anunsyo, i-announce po sa congregation, no, na ikakasal si ganito, na ganito yung age na taga ganitong lugar, kay ganito, no, na ganitong age, na ganito, nakatira sa ganitong lugar. So, i-anunsyo nila para malaman ng komunidad, no, at malaman din ng pare na, uy, baka may Sabit. kilala sila o may alam yung mga tao na itong lalaking ito ay dati nang kinasal. No, kilala namin siya, 'di ba? So Yun ang po. magpapaalam sa pare na ang lalaki o ang babae ay may previous marriage ay ang komunidad, no? But that is not always perfect. Oo. Yun nga po, 'Di no? ba? Hindi Lalo pa rin na- perpekto 'yon. Kunyari ngayon, yung mga tao palipat-lipat ng tirahan. Kasi kunwari, kung si Sister Tess, taga San Isidro, Bacolor, tapos let's say, throughout her lifetime, palipat-lipat ng tirahan. Di ba? Kunyari, yung nanay niya nagtrabaho sa Ilocos. O di 3 years tumira siya sa Ilocos. Tapos, palipat-lipat kunyari. Tapos, ultimately, tumira siya sa Manila. So, nung Yes. nagpabans yung pare, yung simbahan, Doon lang. yung tinanong usually yung parokya mo kung saan kung saan saan ka pinanganak or saan ka, yung sasabihin mo, kung sinabi ni Sister Tess, taga San Isidro Bacolor siya, pero nung una pala siyang kinasal dun sa Holo, sa Sulu. Nangyari, oo. So, hindi matitrace kung ganon. Kaya kung minsan Yes. malalaktawan. Kaya nga ito yung paalaala, no? Siguro may mga teenagers tayo, mga young adults na nakikinig ngayon na meron silang nililigawan, no? Meron silang iniirog, tapos no, they should ask themselves this question, no? Bago sila magpakasal, no? Talaga bang gusto ko siya,
no? Hindi ako napipilitan dahil lang naaawa ako sa kanya o kaya naman dahil mayaman siya, 'di ba? Kung naging mahirap na siya, iiwanan mo na siya, 'di ba? Dahil cute siya, paano pag pangit na siya? 'Di ba? No? Bilib ako dun sa isang napanood ko na do sa I think it was no, sa isang station na cameraman siya. Tapos ang kanyang mapapangasal, ang kanyang girlfriend ay nagkaroon ng cancer, no? Talagang 4th stage cancer, pero kahit na alam niya na konti na lang, nagpakasal pa rin sila. Kasi mahal na mahal niya yung babae. Na kahit alam niya mamamatay siya, that is really free. Hindi dahil naaawa lang siya, no? Dahil talagang matagal na minahal niya yung babae. So, I think these questions kailangan itanong ng mga kabataan ngayon, no? Mahal ko ba talaga siya? Hindi ako napipilitan. Pangalawa, am I really ready to spend my whole life with him? Ano man yung mangyari, no? Maging pangit man siya, maging pandak man siya, o ano man yung Mariles ang katawan. Oo. Tumaba man siya, no? Magsag man lahat ng kanyang mga balat, yung ganon. Magkasakit man siya, am I really ready, no? To spend my whole life with this person? So, at saka, am I really ready na magkaroon ng mga anak, no? Sometimes nakakatakot yun. May mga iba na ayaw magkaroon ng anak dahil masisira daw yung figure nila, no? O kaya naman takot sila sa responsibility, no? Yung mga iba nga, 'di ba? Anak ng anak, hindi man nila alam kung paano nila papalakin yung mga anak nila. Yun din yung nakakatakot no? Kung hindi sila ready na magpalaki ng anak, kung wala silang means sa magpalaki ng anak, they should muna, 'di ba? Wag muna. Wag muna mag-asawa, no? Magplano muna sila. Doon pumapasok Related question, yung planning, no? May isa pong magandang text related ito sa discussion natin from 6617. Good PM po, nabanggit nyo po kanina na dapat willing ang both parties para magkaroon ng valid wedding. Paano po yung fixed marriage? Di ba po hindi naman both parties willing nun? Yung fixed marriage kasi, ang alam ko yan sa abroad yan, di ba? Sa kultura yan. Depende yan sa kultura. Sa mga Chinese. Di ba? Yung Chinese, usually, pinapractice nila yung fixed marriage. Pero kahit na fixed marriage yan, sa experience, mas kukunti ang broken family ng mga fixed marriage kaysa sa yung nagligawan. Ang dahilan nila ay kung nagligawan sila, sasabihin niya, di ba nang niligawan mo ko, alam mo naman ang ugali ko. Yun ang reason nila. Sa fixed marriage naman, ang mentality nila, I have to put my best foot forward para ito mahalin ako. Kasi hindi naman talaga nila magkakilala yan Oo nga. Di ba? So yun fixed marriage, kung minsan, lalo na yun sa China, talagang hindi mo pa nakita yung mukha. Ang nakakita lang talaga yun, yung fixer. Yeah. Si matchmaker, make me a match. So, ang ginagawa talaga, put forward ako. Yung sa fixed marriage, depende pa rin sa kultura. Pero kung susundan natin ang ng simbahan, kailangan pa rin yung willingness, no? Kung kahit na first time pa lang nilang magkita, pero talagang willing naman talaga sila, 'di ba? Gusto naman nila, it is for their family, no? Sabagay, tita, sa Chinese naman kasi yata, kahit may matchmaker, pwedeng mag-refuse Depende yan. Depende. Ngayon, mga lately, minsan nagre-refuse sila. Pero kung nasa China ka talaga, yun na yun. Bihira lang yung nakakapag-refuse niyan. Kasi nasa kultura nila. Siguro, maganda rin itanong natin, paano ba kung may isang Katoliko na magpapakasal sa hindi Katoliko but Christian siya? Is that possible, no? That is possible provided na yung kanyang partner ay Christians pa lang pinag-uusapan natin, like for example, no, Katoliko at Protestante, no? Yung nila, dapat may consent sila, no, dito sa kanilang gagawin, no? At napaka-importante kasi yung is the Christian baptized, no?
Trinitarian form. No, kasi may mga ibang Natitrace dapat. may Hindi- ibang baptism na baptism lang nila. Lang yata. In the name of Right, Jesus or Jesus in the name of God, ganun lang, no? Oo. So kailangan Trinitarian pa rin. So, At ang alam ko, kailangan din na sumulat ng consent, no, na papalakihin nila ang mga bata bilang mga Katoliko, no? Hindi posible naman na ikasal sa simbahan ang isang Katoliko at isang tao ng may ibang pananampalataya, no, other religion, no, ibig sabihin, why is that not possible? Kasi hindi binyag yung other party. You cannot receive the sacrament of marriage because first, you did not receive baptism. Tandaan natin, ang baptism, ang binyag, it is the doorway to the other sacraments, di ba? Paano ka makakatanggap ng iba sakramento, hindi mo pa nabuksan yung pintuan, di ba? Tama. Buksan mo muna yung pintuan through baptism para ma-achieve mo or makuha mo yung ibang sakramento. So, yun po yung sagot sa katanungan ng texter natin, 3576, kung allowed yung mixed marriages sa ating mga Katoliko. Yun. Yes. Linaw ng sagot, Among. Mag-break po muna tayo. Naku, painit ng painit talaga yung ating talakayan. Wag mong naising lisanin kita, wala kong hangaring ika'y mag-isa. Saan man magtungo, ako'y sasabay, magkabalik at sa paglalakbay, mananahan sa tahanan, sisilong sa'yo, yayakapin ang landasin at bayan mo. Poon mo ay aking ipagbubunyi at iibigin ang mong sarili. Saan man abutin ng paghahanap, ikaw at ako'y magkasamang ganap. Di pahintulot nawa ng Panginoon, ikamatay ay maglalaho, anino ng kahapon. Pag-ibig ang alay sa'yo, mananatili ako. Wag nang naisang tayo'y mawalay, wag nang isiping magwawakas ang Wag mong naising lisanin kita, wala kong hangaring ika'y mag-isa. Saan man magtungo, ako'y sasabay, magkabalik at sa ating
sa tahanan, sisino sa'yo'y ayakapin ang landasin at bayan mo. Huwag mong naisip, lisanin kita. Nagbabalik po tayo sa Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Among, tumatambak yung ating mga text messages. Interested lahat sila. Oo nga. Ano po ang masasabi nyo kung ipapatupad ang every 10 years na contract sa pag-aasawa? Then parang i-renew po ata something like that po. Thank you and more power. Marami pong magiging single ulit. Gagawing libangan nila yung napakasal. Trial and error ang mangyayari. Napaka ano niyan, yung anong tawag doon, yung napaka materialistic ng dating. Oo naman. Yung Siguro contractual. ulitin natin yung ganda nung one good of marriage. Sabi niya, that marriage is a sacrament. It really mirrors the love, the everlasting love of God to humanity, the chosen people, and the love of Christ to the church. No? Tingnan mo kung ano yung imahen, yung larawan ng pagmamahal ng Diyos sa sangkatawan. Paano man katigas ng ulo ang tao. Paano man siya punong-puno ng pagkakamali, ng kasalanan, no? Sometimes siguro ang Diyos talaga sakit na yung ulo niya, gusto niya tayong parusahan, 'di ba? Pero God remains faithful to us, no? Yun talaga yung ibig sabihin ng marriage as a sacrament. It shows us how God loves humanity and how husbands and wives should emulate or should follow. In short, walang expiration date, Among. Wala. Yan. Tsaka gusto lang pong i-share ng kahit na konti lang yung buhay mag-asawa. May asawa. no? Oo. Kasi talagang di na naman natin mape-perfect yung Tao. relasyon natin Yes. bilang mag-asawa. Actually, Among, kami hindi ganoon kalalim yung pagkilala namin sa bawat isa. Yes. Just a few months and then mag-on, and then right after a month, yun na. Agad-agad, nag-propose ng kasal ang mister ko. Ako naman, para bang kapag po yata talagang darating ka na sa puntong iyon, ang tawag dito, right away o kaya paplanuhin pa lang. Hindi. Ako, ora mismo, pagka sinabi ng mister ko na gusto ko magpo-propose siya, para bang doon na ako nakafocus yung aking isipan na ano man yung mangyari, I will take everything, kahit na ano man yung pagdaanan namin sa buhay. So, ganun po yung nangyari. Yes. But in spite of that, yun, dahil nga sa nakakling tayo sa Panginoon, nalalampasan naman po nating lahat. Yes. Ito, Among, related po yan sa, sabi nyo kanina, yung paghahanda. From 1623, hello po, sa panahon pong ito, napakauso ng premarital sex. Paano po kaya malalaman at maa-appreciate ng mga kabataan ngayon ang kasagraduhan ng kasal muna bago ang romance? Quote-unquote. Magandang tanong. Well, anyway. Medyo mahirap Wala kasi nga akong naman. experience dyan eh. Medyo Pero, mahirap sagutan nga itong naman. tandaan natin, no? Ang pagtatalik, no? Ay isang bagay na hindi lang parang pang pastime o tawag ng laman, no? Ang pagtatalik ay nangangailangan din ng respeto, no? Doon sa katalik mo, no? It needs a partner, no? And ito'y nangangailangan ng respeto, no, ng patience, ng pagmamahal, no? Kasi itong premarital sex, extramarital sex, no, itong mga bagay na ito, no, ano ba yung nangyayari sa ating kaisipan, no? Pag ginagawa natin ito, minsan nawawala yung value ng pagtingin mo sa tao. Na siya ay parang gamit lang dahil ikaw ay init na init, no? Parang maipaparaos mo lang, Parausan lang. 'di ba?
no? Pero nasan doon yung union, yung pagsasama. Hindi mo naman maiiwasan na yan ay may iisipin. Hindi mo naman maiiwasan na yan may mararamdaman, no? So parang pag ginagawa niyo yun, no, dahil kayo ay tawag mo doon, yung may romantic may romance daw, sabi nitong... Di ba? No? Paano yung inyong iniisip? Paano yung inyong nararamdaman, no, ng inyong puso? Hindi lang yung nararamdaman ng inyong katawan. No? No, napakahalaga na ang pagtatalik ay done under the sacrament of marriage because it really gives you the blessing and reminds you to respect each other in doing the act. No? Among, may tinatanong po yung boss nyo. Yes. How will one know if God has really put together as one, a man and a woman? So yun, yung paglalagom, summary ito ng episode natin ngayon kasi malapit na tayong magtapos. Ang hirap yata. No? Parang padala ni Among Jean yun, Among. Interested din si Among Jean. Nakikinig siya. Hello po, Among. Hindi makakabalik ng cathedral si Father Joel hanggang hindi nasa para pinagpawisan ako. Buti na lang malamig ang aircon. Kaya kailangan din ng discernment, di ba? No? Discernment din ng the both parties before dun sa kanilang willingness to accept the sacrament of marriage, of matrimony. No, yung discernment, yung tatanong din nila sa sarili nila, is this what God really wants me to do? No? Kaya nga ang tawag dito is the sacrament of vocation. No? Ito ba ay tawag ng Diyos sa akin na ako ay mag-asawa? No? Kung paano kami din mga pare ay nag-undergo ng napakatagal ng discernment process, no? Hinihimay namin sa aming buhay, no? Ang tanong na para ba ako talaga dito sa buhay na ito, no? Am I really ready to commit my life in a lifelong service to the Lord faithfully, no? Serving the Lord through the sacraments at being celibate, no? Ganyan din para sana sa mga mag-asawa, di ba? Ano nga kami, parang ang tawag mo doon, parang garabyado nga kami. No? Napakatagal naming nagdi-discern. Yung process nila. How many years? Ang papalabasin ka pa sa seminaryo, 10 years susubukan minimum ka. yata yan. Yung mga iba, no, after 1 month na nag-text lang nag-chat, no, o kaya nag-text mate, in love na talaga ako, ganun, di ba? No? I think discernment is really crucial, no? And I think hindi din masyadong nabibigyan ng pansin, no? Yung discernment process ng mga mag-asawa, no? At sino bang magpapaalala nito? Kami mga pare, no? Kailangan din namin ipaalaala. Kaya nga may mga pre-K na, no? May mga seminar, no? Meron din kaming interview sa kanila. Pinapaalala din namin yung mga bagay na ito, no? Yung pagdi-discern, because this is really a vocation, no? Hindi lang yung tawag nila sa bawat isa, pero ito ay tawag ng Diyos. So, meron nga po tayong kasabihan na ang pag-asawa ay hindi kaning isusubo na iluluwa kapag napaso. Yes. Good summary. Umabot na naman tayo sa oras ng pag-goodbye muna na panandalian. Meron tayong mga konting announcement, Yes. no? I think last time nung nandito si Monsignor Jean Reyes, in-announce po niya na meron po tayong monthly confessions na nagaganap sa Cathedral every first Thursday of the month, no? Update lang po doon sa ating activity yon, na move po ang ating monthly confession. Imbes na first Thursday po siya, minove po natin siya this coming Friday, May 8, no? 5:30. 5:30 po ng hapon doon po sa ating katedral, harap po ng munisipyo dito po sa San Fernando. Kaya kung this month po, this May 8 ulit po, 5:30 ng hapon sa katedral, kung gusto niyo pong to receive the sacrament of reconciliation, kung matagal na po kayong hindi nagko-confess, no? Nag-invite po tayo ng mga pare to
to hear your confessions. Naka-ready po kami, no, na naghihintay po kami sa inyo, no. Please grab this opportunity to receive again God's forgiveness. Maraming salamat po. Ayun. Kailangan muna nating magpaalam ngayong hapon, pero itutuloy natin yung napakamayamang kwentuhan bukas. Gusto ko lang sorry. linawin yung isang texter natin kahapon, si Brother Bong Regala, tungkol sa anak niya. So, hindi siya drug addict victim, Yung kundi pinagdadasal naging natin. biktima siya Okay. ng mga drug addicts. Okay. Yun. So, continuous po yung prayer natin para sa anak niya kay Dexter Regala. Yes. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At muli, God bless you po and keep you. So, lumipas na naman po isang oras ng isang makabuluhan at masayang talakayan dito sa Kwentuhang Katoliko. Muli si Sister Tess David, ang inyong kakwentuhan sa ere. Among, bigyan niyo po kami ng basbas kasama ng aming ng ating mga nakikinig ngayong araw. The Lord be with you, And And with with your your spirit. and may Almighty God bless you and remain in you in the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway kayo'y maging tapat na alagad ni Kristo. Salamat, sa Amo. Diyos. At salamat po sa ating mga nakikinig. Ito pa rin po si Karen para sa Kwentuhang Katoliko sa ngalan ng Archdiocesan Commission on Catechesis. Salamat po. Mayo't tihayag, purihin siya, at ating ibunyag, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos nasa